pangit mo talagang humalik. Ano? Unang beses. Ginoong Simpson, hindi ninyo, minana ang negosyong pamilya. Sa halip ay nagtago ng pagkakakilanlan at naging doktor. Galit na galit siguro ang nanay mo. Walang makakapagpabago sa desisyon ko. Kamusta? Kung kailangan mo, pwede mo akong kontakin. Kamusta? Nakita ko ang calling card mo. Punta ka sa bahay ko mamayang gabi. Pag-usapan natin. Tuloy ka. Sir, naisip ko lang kung kailangan mo. Sir. Hindi. Kung hindi natin gawin, paano ako magpapatuloy ng angkan? Sir, ayaw ko nang ituloy. Parang siya'y natako na talaga. Sana huwag na siyang gumawa ng mga bagay na makakasakit sa kanya. Kamusta, tatay? Hay nako anak, bakit hindi mo ipadala ang pera sa akin kung hindi mo ibibigay? Bukas, huwag ka nang umasa na mapagamot ang nanay mo. Tatay. Sir, kailangan pa ba ninyo ito? Kung kailangan mo, kaya kong gawin. Kulang ka ba sa pera? Kailangan ko. $100,000 ngayon. Ang pagiging matatakutin ay hindi kaakit-akit sa akin. Nai-transfer ko na ang pera sa iyong card. Inumin ang gatas sa tabi ng kama at umalis ka na. Mahusay. Mababayaran ko na rin ang gastusing medikal ni nanay. Dapat ko nang ilipat ang pera kay tatay ngayon. Ginoong Simpson, anong ginawa mo kagabi? May pilat ka. Nandito na. Mukhang, ang hiling ni Ginang Simpson ay matutupad na. Nagkita lang tayo ng hindi sinasadya at hindi na tayo magkikita pamuli. Dr. Simpson. Dr. Simpson, may pasyenteng emergency. Siya na. Ako. Ano ang nangyari sa akin? Nag-rupture ang iyong corpus luteum at nagdulot ng pagdurugo sa tiyan. Ikaw pala. Kung kailangan mo ng karagdagang gamutan, pwede mo akong tawagan kahit kailan. Ako na ang bahala. Hindi. Kailangan ko pa ring pasalamatan ang tulong mo sa akin. Henry Simpson. Doktor ka. Masakit pa ba?
Hindi. Hindi na gaanong masakit. Ngayon, Kailangan mong manatili sa hospital para maobserbahan sa mga susunod na araw. What? sex ang ibig mong sabihin. Ang tapang mo ngayon, pagkatapos ng una. Hindi. Hello. Anak ako ni Regina. Ano? Tigil na. Hindi ba't nabayaran ko na ang mga bill? Bakit pinapaalis niyo pa rin si nanay? Pasensya na, miss. Hindi namin nakuha ang pera. Paano nangyari yon? Tay, nasaan na ang pera? Para sa gamutan ni inay? Gumastos na ako ng malaki para suportahan kayong dalawa. Sa loob ng mga taon, yung kaunting pera na binigay mo kahapon, kulang pa para sa akin. Yun ang panggamot ni inay. Sayang lang ang pera kung mananatili siya sa hospital sa ganitong kalagayan. Sa tingin ko, mas mabuti, hayaan na lang siya. Tumigil ka. Henry, Sino ka? Ito ay ospital, hindi palengke. Kung muling gulo ka dito, ipapa-ospital kita. Juliana. Swerte mo ngayon. Kapag walang pera, di mas ikaso ang ina mo. salamat. Dugo ang ulo mo. Tulungan kitang gamutin. MS, Hamilton, hindi pa nababayaran ang bills ng nanay mo. Baka. Huwag niyo sana paalisin ang nanay ko. Sisiguraduhin ko mababayaran ang lahat sa tamang panahon. Kaya pala siya, nagpakahirap para dito. Ako ang sasagot sa bills. Sasabihin ko kay Dian. Sige, Dr. Simpson. Salamat, Jeffy Simpson. Iniligtas mo na naman ako. Gagawan ko ng paraan para mabayaran ka. Bayaran ako, hindi mo nga masagip sarili mo. Paano ka makakabayad? Ako, Gusto mo pa bang? hindi. Hindi ko gagawin. Sa totoo lang, may mas madaling paraan. Ano? Maging akin ka. Ano nang ginagawa mo? Kailan lang tayo'y nagkalapitlo ng husto noong una tayo magkita? Mas mabuti pang bayaran mo na ang utang mo sa ibang paraan. Hindi ako ganoong klaseng tao. Babalikatan kita, kahit anuman ang mangyari. Kakaibang babae. Masakit pa ang kanyang kagat. Ang ganda ng hubog mo. Huwag kang matakot. Desenteng establisimento ito. Walang kalokohang mangyayari. Tungkulin mo lang ang magserbisyo ng inumin. Mga bisita, sa kwarto 900 at 79 na ay humili ng alak. Puntahan mo na sila. Tara na. Halika. Uminom ka. Tagay. Inumin mo. Lahat, magsaya tayo. Sige na. Inom. Sige na, tagay tayo. Tagayan na. Bakit hindi sumama si Juliana sa salo-salo? Huwag niyo siyang banggitin. Si Travis ang naghanda ngayon. Binasted niya ng ganon si Travis. Paano siya makakapunta? Sige, huwag na natin pag-usapan yan. Uminom na tayo. Ano ba? Uminom na. Sige na. Maubos na ang alak. Nag-order na ako ulit. Maghintay lang kayo saglit. Julie. Juliana. Ikaw, Ang tagal na. Waitress ka na ngayon. Bakit mo nireject si Travis? Noong una pa lang. Huwag kang magmadaling umalis. Ang tagal na nating hindi nagkita. Ayaw mo bang makipag-usap? ikaw, bitawan mo ako. Buisit. Ang lakas ng loob mo. Ikaw, anong gusto mo? Juliana. Si Travis ay CEO na ngayon. Dapat mas respetuhin mo siya. Baka hindi mo na kailangan magtinda ng inumin sa mga customer balang araw. Oo. Sinong nagpahintulot sa'yo? Dati ang yabang mo, ngayon waiter ka lang. Kung iinom ka ng mga ito, bibigyan kita ng $200,000. Tingnan niyo siya. Uminom ka. Inumin mo. Inom, saklolo, ibuka ang bibig mo.
Juliana, ayos ka lang ba? Henry, Pangahas ka, hinaampas mo ako? Guardia! Alisin niyo ang basurang ito. Ako ang tagapagmana ng Lloyd Group. Paano mo ako nahawakan? Palayasin niyo siya. Hinding-hindi na magkakaroon ng pagkakataon ang grupong ito na pumasok dito. Umalis kayo. Henry, anong nangyari? Kung hindi mo nga maalisan ang basura dito sa club, huwag mo na akong kumbinsihin bumalik. Opo, opo. Henry, Aalis ka na? ano ng problema? Ito ba ang uri ng trabahong sinasabi mo? Ako, Juliana, alam mo bang ang tinatawag na wine service ay pag-inom kasama ang mga customer? Kung wala ako dito ngayon, ikaw ay... alam ko. Pero kailangan ko ng pera. Kailangan kong gawin ito. Ayokong pilitin ka. Pero ngayon, nagsisisi ako. Ano? Henry, Isang gabi lang. Tapos mababayaran na ang utang natin. Hindi ka na pwedeng magtrabaho doon. hindi mo ba sinabi na hindi ako dapat makipagtalik ngayon? Tapos na ang oras. Nakita na kita ng hubot-hubat. Nahihiya ka pa ba? Ako. Wala ka bang pasok ngayon? Gusto kitang makita muna. Inilagay ko na ang almusal sa mesa. Pupunta ako sa ospital. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Hindi. Mag-impake na lang ako. Hindi mo ba talaga naisip ang sinabi ko? Naaalala kong sinarado ko ang pinto nang umalis ako. Bakit kaya, sa sobrang pagod ko nito, hindi na malinaw ang isip ko? Ginoong Lloyd, ang bait ninyo. Tatay? Travis? Ilang taon kitang tinustusan, isang walang kwentang tao. Ngayon lang ako, nakabawi sa hirap ko. Tatay? Ano po ang ibig niyong sabihin? Ginoong Lloyd, may sasabihin ako sa kanya. Maaari ba? Sige, kausapin mo. Ang anak mo. Swerteng-swerte ka. At gusto ka ni Travis. Pagbigyan mo siya ng anak, habang bata ka pa. Baka pasalamatan mo ako kapag naging asawa mo na siya, balang araw. Tatay, ipinagbili mo ako. Oo, binigyan niya ako ng $300,000. US dollars 300,000. Ipinagbili mo ang anak mo sa halagang US dollars 300,000. Tao ka ba? Juliana, hindi ka. Tunay kong anak, dapat nagpapasalamat ka na tinulungan kita at ang nanay mo ng ilang taon. Kumuha ako ng seguro para sa nanay mo.
Noon pa man, gusto kong hintayin na mamatay siya para kumita ng pera. Pero ginambala mo ako nung nakaraan. Pagkatapos kong ayusin ka, ngayon, mahihintay ko na lang ang kamatayan ng nanay mo. Huwag mong galawin ang nanay ko. Bumalik ka. Anong tinitingnan mo? Nasa panganib si Juliana. Nung nakaraan, natakot ako na maulit ang problema. Kaya ginawan ko ng paraan na mag-share tayo ng lokasyon sa telepono. Ginoong Simpson, may gusto ka ba sa kanya? Kamusta? Travis, lumayas ka sa akin. Huwag kang makipaglaban, Juliana. Sa akin ka matutulog ngayon. Juliana! Juliana! George, bumalik ka. Tumigil ka sa pagsisigaw. Wala na siya. Juliana, tingnan mo kung gaano kita kamahal. Malaki ang ginastos ko para mabili ka. Umalis ka. Anong pagpapanggap mo? Malapit ka nang maging akin. Gusto mo pang tumakbo? Travis, kung ipipilit mo ako, papatayin kita. Subukan mo. Kailangan kitang makuha ngayon. Matigas ka pala? Gusto ko yan. Juliana! Henry, Sinisira mo na naman ang aking negosyo. G. Simpson, Kalagkarin niyo siya. bitawan mo ako. Lumayas ka. Ayos lang. bakit ka nandito? Eve Hamilton. Hindi ba ikaw ang tumawag sa akin? Salamat. Dapat ka nang lumipat. Babalik sila dito muli. Pero, O kaya, tumira ka na lang sa bahay ko. CJ, maghanap ako na maayos na titirhan. Nauuhaw ka siguro. Kukuha ako ng tubig. Hoy, iparenta mo yung apartment sa tapat ng bahay ko. Mas mababang presyo, mas okay. Pero, isa lang ang pwedeng umupa. Tuloy ka. Yun lang. HMM. Totoo ba? May ganito kabait sa mundo? Hindi bale. Tumulong na naman si Henry. Dapat ko siyang pasalamatan. Pag nabayaran ko na siya, di na kami magkikita. Ayaw mo nang makita ako. Hindi ako papayag. Henry, bakit ka nandito? Dito ako nakatira. Ano sa palagay mo? Ang lapit ng tirahan natin. Ikaw naman? Alam mo bang dito ako nakatira? Kaya lumipat ka para maging kapitbahay ko. Hindi, mag-impake na ako ng gamit ko. May magandang balita ako. Gusto mong malaman? Anong magandang balita? Narinig kong nag-aral ka ng jewelry design. Kakilala ko may kumpanyang naghahanap ng mga designer. Sinabi ko sa kanya, pupunta ka bukas para magtrabaho. Talaga? Masaya ka ba? Kaya, paano mo ako babayaran? Sa susunod na lang tayo mag-usap. Salamat. Kamusta? Mr. Simpson, nandito na naman sila. Nakuha na namin ang lahat ng kailangan. CJ, hintayin niyo ako. Pang-aagaw ito. Tatawag ako ng pulis. Tumawag ng pulis. Ipagbibili mo ang sariling anak kahit dumating ang pulis. Ikaw ang uhulihin nila. Ako, sino ang pinaglilingkuran mo? Malalaman din ito ng tatay ko. Kung pakakawalan niyo kami ngayon, pag-iisipan kong bigyan kayo ng pagkakataong Anong magagawa mo? Ikaw na naman. Sino ka? Bakit mo ako dinukot? George Hamilton. Stepfather ni Juliana. Suga pa ka sa sugal at tunay na mabangis. Gusto mong patayin ang asawa mo para sa insurance at ipagbili ang anak mo. Paano mo nalaman? Binigyan kita ng chance na mabuhay. Dahil ikaw ang legal na ama ni Juliana. Pero hinahanap mo ang kamatayan.
Isinama mo pa si Travis para dukutin si Juliana. Ako, hindi ako. Nagdadahilan ka pa? Ginawa mo? Oo. Paumanhin. Ikaw. Ikaw ang boyfriend ni Juliana. Pakiusap. Patawarin mo ako. Kasalanan niya lahat. Pinilit niya ako na ipagbili si Juliana. Ayaw ko talaga. Sa huli, anak ko si Juliana. George. Walang hiya ka. Huwag kang magsisinungaling, hindi ko hahayaang makatakas kayo. Ako ang tagapagmana ng Lloyd Group. Pangahas kang hawakan ako. Di ba't nabangkarota na ang Lloyd Group kaninang umaga? Ano? Sino ka talaga? Sugarol si George. Palisin ang mga kamay niya. Si Travis ay malibog at manyak. Wasakin ang buong ibaba ng katawan niya. Pakiusap. Pakiusap. Patawarin mo ako. Gawin niyong impyerno ang buhay nila. Huwag ninyong pakatakasin. Opo. Nathan? Nathan, talaga ikaw yan. Nagtatrabaho ka rin sa Gami Group? Oo. Gusto kong makipag-ugnayan sa'yo, pero hindi kita makontak. Masyado akong marami. Ginagawa ka makailanlak. Kaya, Okay lang. Alam ko ang pasyal na pamilya mo. Pagkatapos ng lahat, kaka-graduate mo lang. Nagsumikap ka ng husto. Ang babaeng ito, kilala pala si Mr. Grant. tinalikuran ko ang marami oportunidad dahil sa pamilya ko. Kaya talaga akong sabi na sumabak sa disenyo muli ngayong pagkakataon. Disenyo. Anong magandang bagay ang kaya mong i-disenyo sa damit mo? Mr. Grant, sa tingin ko hindi niya kayang ayusin ang sarili niya at hindi siya karapat-dapat na sumali sa Gami Group. Amy, huwag mong husgahan ng tao base sa panlabas. Maraming nanalo si Juliana ng mga parangal sa eskwela. Alam ko ito, mas mabuti kaysa sayo. Pero, Tama na. MS, Hamilton, maligayang pagdating sa Gami Group. Salamat, Nathan. Aalis na ako kung ganoon. Paalam. Mr. Grant, sinasabi ng lahat na ang isang tao na may koneksyon ay papapasukin na. Hindi siya yun, di ba? Amy, sapat na ang lakas ni Juliana para sumali sa Gami Group. Itigil mo ang paghusga sa mga tao nang may pagtatangi. Kumusta? Kumusta? Kumusta ang iyong panaya? Siyempre naging maayos. Lubos akong tiwala sa sarili kong propesyon. Tila si Mr. Grant ay may espesyal na relasyon sa kanya kung sasali siya sa Gami Group. Paano ako makakalapit kay Mr. Grant? Juliana. Anong nangyari, Juliana? Okay ka lang? Nathan? Hello, Juliana. Juliana! Mr. Grant, Ikaw pala? Bakit mo ako itinulak? hindi ako. Nais ko lang sanang magkamusta sa iyo. Hinawakan kita ng marahan, at ikaw naman ay nahulog. Kitang-kita na ikaw ang tumulak sa akin. Wala naman akong galit sa iyo. Bakit ko itutulak ang sarili kong boss? Dahil kanina mo pa, ako ay inaayawan. Mr. Grant, ako po. Tama na, Amy. Nakita ko ang lahat kanina dahil basta kakaunting trabaho ang ibinibigay ko sa'yo, kaya naiinip ka na? Bumalik ka sa trabaho. Kapag may nangyaring ganyan ulit, hindi kita patatawarin. Salamat, Nathan. Naalala ko noong palagi mo akong tinutulungan sa design competition sa eskwelahan. Matagal ko nang gustong pasalamatan ka. Kaya bakit? Hindi mo na lang ako ilibre ng hapunan? CJ, tara na. Gusot ang buhok mo. Salamat, Nathan. Juliana! Henry, Henry, nandito ka para. Ayos ka lang ba? okay lang ako. Tapos, sinabi mo sa telepono. Ikaw, at si Juliana. Kami ay, Kapitbahay ko lang siya. Ay, naalala ko bigla. May gagawin ako ngayon. Sa susunod, libre ko kayo ng dinner. Hoy, Henry, anong ginagawa mo? Uwi na ako. paano mo nakilala si Nathan? Magkaklase kami ni Nathan sa college. Lagi niya akong tinutulungan sa mga palaro ko noong college. At ngayon, salamat sa kanya ang lahat. Salamat kay Nathan. Alam mo bang ako ay, Ikaw ay... Henry, anong problema mo ngayon? nagsiselos ako.
Kagabi, natulog ulit tayo. May nagsasabing siya ay abstinente. Sa tingin ko, siya ay halimaw na matagal nang pinipigilan. Pero ano na ba ang relasyon namin ngayon? Kumusta? Ella Scott. Paumanhin. Punta na ako riyan agad. Pasensya na, na-late ako. Ang yabang mo naman, late ka na sa unang araw mo. Pasensya na. Sinasabi ko sa'yo, huwag ka nang magmagali dahil lang may backup ka kay Mr. Grant. Subordinate mo ako ngayon, siguradong aalagaan kita ng maayos. MA. Bilang supervisor, dapat ayusin mo ang mga tauhan mo. Yung design plan na binigay mo nung isang araw, nagawa ko na ang adjustments. Hindi ako satisfied. Eh hindi mo nga nakuha ng tignan. Ano? Sisigat ka pa. Makinig ka. Ito ang nangyayari. Kapoy napasobra ka. Nauuhaw ako. Kuha mo ako ng kape. Huwag masyadong malamig, hindi rin mainit. At tama lang ang tamis. CJ. MI. Juliana, ni simpleng trabaho hindi mo magawa. Sa tingin ko dapat na i-report kita sa boss para matanggal ka na. Sa Gami Group kagad. MA, siya ang umabot sa akin kaya. Hindi siya maingat. Ikaw ang nagkamali at humiram ng sis sa mga walang kasalanan. Kunin mo ako ng isa pang tasa. MI, ako'y nadapa nang hindi sinasadya. Pasensya na. Anong dapat nating gawin? Amy, kailangan nating maghatid ng gamit sa manager mamaya. Ano pa ang magagawa natin? Magpapalit ako ng damit. Juliana, sandali lang. Buti na lang may dala akong panibagong damit. Dapat na akong pumunta sa CEC para magpalit. Ikaw, Juliana, naglakas loob ka. Hamakin ako ngayon. Sawa ka na bang mabuhay? anong gusto mo? Ang yabang mo naman. Nababaliw ka na ba? Gusto mong magbuhos ng tubig, di ba? Papatikim kita ngayon nito. Tara na. Buksan mo ang pinto. Palabasin mo ako. Malapit nang matapos ang oras ng trabaho, maghintay ka na lang, na may hahanap sa iyo bukas. Ginoong Grant, Nasaan si Juliana? sabing pumunta lang sa CR, pero hindi na nakabalik, baka maaga siyang nakauwi. Sige. Henry, bakit ka nandito? Susunduin ko si Juliana. Umalis na siya kanina. May tao ba dyan? Tulong. Juliana, Henry. Nandito ako. bilisan mo. Juliana, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Paano nangyari ito? Dadalhin kita sa ospital. Henry, pasensya ka na. Hindi ko nasikaso si Juliana. Nathan, okay lang. Hindi mo kasalanan. Matatapos din to, tiis lang. Masakit ba? Juliana, sige na. Kagatin mo braso ko. Nathan, nagdradrama ka ba? Tapos na. Salamat. Henry, mukhang close kayo ni Juliana. Ikaw. Ikaw ba ang boyfriend niya? Mas close pa kami doon.
Hindi, magkaibigan lang talaga kami. Magkaibigang mas close pa. Mahilig lang siyang magbiro. Nathan, wag mo sanang personally. Henry, simple lang si Juliana. Huwag. Nathan, nauuhaw ako. Pwede mo ba akong bilhan ng tubig? Sige. Henry, anong ginagawa mo? Gusto mo bang ilantad ang relasyon natin? Ano ba ako? Para sa'yo. Ilang beses na kitang iniligtas. Hindi mo ba nauunawaan ang nasa isip? Manatili ka sa tabi ko. Nasa ospital tayo. Wala dito si Nathan. Walang makakapasok. O nagugustuhan mo siya, natatakot kang makita niya. Kaibigan ko lang si Nathan. May sugat pa ang binti ko. Mag-iingat ako. Juliana. Nasaan si Juliana? Nakatulog na siya. Huwag mo siyang gambalain. Lumabas ka kasama ko. May sasabihin ako sa'yo. Anong gusto mong sabihin? Gusto mo ba si Juliana? Wala kang pakialam dito. Bilang kaibigan ni Juliana, kailangan kong sabihin sa'yo na kung wala kang nararamdaman sa kanya, huwag mo siyang pilitin. Nathan, kahit pinsan kita, pakialamero ka masyado. Kung talagang gusto ka ni Juliana, sasama ka ba sa kanya? Paano naman si Yana? Yana, kung hindi ko nalaman, aalis ka ba nang hindi ka man lang nagpaala? Ako. Pwede kitang hintayin habang nag-aral ka sa abroad. Pero bakit gusto mo na iwan ako? Henry. Kay Mr. Moore, makakapag-aral ako sa abroad at sumayaw sa dance troupe na pangarap ko. Pero ikaw, wala kang magagawa. Ito ba ang dahilan mo? Oo. Ano pa bang magagawa mo kundi magbasa ng mga medical books araw-araw? Karapat dapat ako sa mas malawak at mas malayong lugar. Pasensya na. Sinabi ko nang huwag mo na siyang banggitin. Naka-move on ka na ba? Nathan, noong umalis siya, wala nang pag-asa tayo. Huwag kang gumawa ng desisyon para sa akin. Henry. Gusto mo ba talaga kay Juliana? O ginagawa mo lang siyang pamalit kay Yana? Isang pamalit? Pero dapat kong pasalamatan si Nathan. Ipinamukha niya kung sino ang tunay kong mahal. Kumusta, Emay? Mukhang natuto ka na sa aral mo kahapon. Mabuti naman. Mukhang maganda ito. Magsisimula na ngayon ang paligsahan sa disenyo. Hindi ko, ikakahiya ang ating kumpanya. Baguhan ka rito. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang sumali? Ang draft na ito ay akin na ngayon. Anong ibig mong sabihin? Juliana, kung nais mong manatili sa trabaho mo sa Gami Group, magkunwari ka, walang nangyari. Kung hindi, ang kwintas na aking dinisenyo, ngayon ay tinatawag na Puso ng Karagatan. Tingnan ninyo po ang script. Ang ganda ng pagkakagawa. Tingnan natin kung paano ito i-score ng mga hurado. Talagang napakagaling ni Amy. Lahat ng hurado ay humanga. Hindi niya gawa iyan. Juliana, alam mo ba, ang ginagawa mo? Ang pagnakaw ng gawa ay kasuklam-suklam sa disenyo. Alam ko.
Ako ang nagdisenyo ng kwintas na iyan. Ako. Di pwede magparatang ng walang basehan ng ganyang basta-basta. Alam ng lahat ng naririto na ako ang punong disenyador ng Gami Group. Bakit ko gagayahin ang baguhan mong tulad mo? Tama. Kasama rin si Amy sa design project ng Highvale. Paano siya mangongopya? Juliana, tumigil ka na sa paggulo. Nathan, hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi. Ako. Juliana. Alam kong may history kayo ni Mr. Grant, pero di ibig sabihin nun, pwede ka nang magkanya-kanya. Ako. Kung lahat sa industriya ay katulad, para saan pa ang mga patakaran? Sasabihin mong ginaya kita. May proof ka ba? CJ, kinuha ni Emmy ang lahat ng materyales sa disenyo. Nasa bahay pa ang ibang drafts. Di nila ako papayagan umuwi para kunin sa ganitong sitwasyon. Nababaliw na to. Pinagchichismisan pa si Amy. Oo, dapat din na siya maging disenyador. Iban na natin siya. Iban siya, Mr. Grant, iban siya. Pangunahing kumpanya ang Gami Group sa disenyo. Dapat tanggalin ang mandarayang katulad niya. Nathan, ako. Tigil na sa pagpapanggap na biktima. Iban. Huwag kayong mag-impyerno. Ivan, Henry. Henry. Juliana, may backer ka palang iba. Sayang. Teritoryo ito ng Gami. Ang katulad mo ay dapat matanggal ngayon din. Kailangang aprubahan ng lahat ng hurado ang mananalo, di ba? 0. Paano nangyari yun? 0. Bakit? Anong nangyayari? Sino ka para magdesisyon? Paano mo pinangatawanan si Mr. Theo White? May alam ka ba sa disenyo talaga? Wala kang kahulugan ng sining. Tumigil ka. Mr. Grant, Ang disenyong iyan ay tunay na napakagaling. Pero hindi ito sayo. Anong nangyayari? sasabihin mong kinopya ko, pero may draft ako dito. Hindi ka naman. May ibang draft, di ba? Paano nangyari? Totoo palang draft. Paano nangyari? Hoy, Mr. Simpson, anong nangyari? Kay MS Hamilton noong araw sa kumpanya ay lubusan ng imbestigahan at ngayon, ngayon pareho tayong pupunta sa venue ng kompetisyon. Gaga ka. Naiwan ang draft sa bahay. ano ito? Siya ang may gawa. Ninakaw niya ang draft ko. Sinasabi mong ito ay gawa mo. Maaari mo bang sabihin, paano mo ito ginawa? Ako. Ano? Talaga bang si Amy ay kumopya kay Juliana? Ganoon ba? Diyos ko. Yun pala ang nangyari. Ang mga nagnanakaw ng gawa ng iba, para kunwari sarili nilang gawa, ay hindi karapat-dapat maging mga taga-disenyo. Paumanhin. Patawarin mo ako. Hindi sa akin ang paumanhin. Dapat kay Juliana humingi ng tawad, ang ninakawan mo. Humiling ka ng tawad. Paumanhin, Juliana, hindi ko sana ninakaw ang gawa mo. Hindi ka panipaniwala siya. Ano pa? Wala nang iba. Ano? Kailangan pa ba kitang ipaalala kung paano mo inaapi siya sa kumpanya? Paumanhin, Juliana, nagkamali ako. Hindi ko dapat hinayaan ang aking emosyon na ikulong ka sa banyo. Paumanhin, patawarin mo ako. Huli na, para magsalita ng ganyan. May itim na ang pangalan mo sa buong industriya ng disenyo. Mga kasama, alisin niyo siya. Henry, may tinatago sa akin. Hayaang ipakilala ko ang tunay na nagdisenyo ng Heart of the Ocean. Si Enye Juliana Hamilton, ang ating taga-disenyo. Napakabata pa niya, ngunit kaya niyang nakaisip ng napakagandang obra. 100 puntos. Ako rin. Kaya ang champion ngayong taon ay ikaw na. Enye Hamilton. Inihahayag kong ang nagwagi ay Ginang Juliana Hamilton. Juliana, maligayang pagbati. Alam mo, nagkamali ako ng akala sa'yo. Humihingi ako ng paumanhin. Di mo ba sinabi na maghahain ka kasama ko? Bakit di tayo? Ako. Gusto mo bang sumama sa amin? Henry, Enver Grant. Sa kasamaang palad, hindi kami makakasama. Sa hapunan na yung kailangan ni Juliana na magpalipas ng natitirang araw kasama ko. Ikaw. Anong problema? Gusto mo bang kumain kasama lang si Nathan? ulitin ko na naman ito. Magkaibigan lang kami ni Nathan. O pala, bakit ka pumunta dito ngayon?
At, Pinsan ko si Nathan. Inimbitahan niya ako. ganun. Tapos ka na ba magtanong kung uwi na tayo? Henry. May gusto ka ba sa akin? Alam ko na. Para bang laruan lang ako sa paningin. Wala akong sinabi. Bakit ka agad alis? Pero di mo man lang tiningnan. Ano? Ikaw ang nag-ayos ng lahat ng ito. Tingnan mo ang ref. Yan. Hindi ba't yan ang puso ng karagatang ginawa ko? Talagang napakaganda. Henry. Juliana. Aminado ako. Na noon pa man ay wala akong tiwala sa ating relasyon. Ngunit habang tumatagal, ako'y nahumaling na sa ating samahan. At sayo. Juliana. Tayo na. Bakit di mo muna buksan? CJ. Henry. Henry. Pigilan mo yan. Bakit ang lamig mo sa akin? Sino ka ba? Bakit nasa bahay ka ni Henry? Fiona. Ito si. Siguro isa ito, babaeng pera ang habol na nanggaganyak kay Henry. Makinig ka, galing ako sa pamilyang Logan at may kasunduan sa kasal. Kay Henry. Fiona. Kapitbahay ko siya. Nanghihiram lang ako ng gamit. Juliana. Juliana. Henry. Bihira ka sa bahay. Nangungulila si Mrs. Simpson, kaya pinabili ako ng mga kailangan mo sa pag-uwi mo. Fiona. Makinig ka. Pinawalang bisa ko na ang kasunduan nating kasal nang umalis ako sa Simpson. Kapag umulit ka pa ng kalokohan, magdudulot ito ng problema. Ikaw. Dahil ba sa babaeng yun? Umalis ka na. Juliana. Juliana. Buksan mo. Pag-usapan natin to, may paliwanag ako. Juliana. Buksan mo. Henry. Tulad ng inaasahan, magkaiba talaga. Juliana. Juliana. Bakit ka gising na maaga rito? Hindi ka ba umuwi kagabi? Hindi. Gusto ko lang, mag-isa sandali. Nag-away ba kayo ni Henry? Nathan, nauuhaw ako. Kukuha ako ng tubig. Henry, na-miss mo ang pagkakataong ito. Ako naman ang turno. Juliana.
Isa pa, Juliana. Nathan, Pinaalis ko na ang mga nambuli sa'yo. Pwede ka nang magpahinga. salamat Nathan. Kung gusto mong magpasalamat, pwede mo ako ilibre minsan ng pagkain. 2 beses mo na akong tinanggihan. CJ, anong gusto mong kainin? Gusto ko yung lutong bahay sa Carinderia malapit sa opisina. CJ, tapusin ko lang tong trabaho ko. Ang gulo ng buhok mo. Salamat Nathan. Nathan, ano nang gusto mong gawing order? Hindi mo pa ba natikman dito dati? Sige, ako na ang o-order para sa atin. Alaynan, Ex-Sky is made. Kuha tayo ng mga steak at meatballs. Aya, teka, Juliana. ilang beses ko siyang binabaan ng tawag. Hanggang sa tumigil na siya. Mukhang si Henry, hindi talaga ako type. Juliana, mayroon bang bagay na di mo kayang makuha? Sige, kunin mo tong isa at yung isa pa. Yun lang, sa ngayon. Juliana. Juliana. Ano, parang wala kang kasayahan. Anong problema? Wala. Teka, nagbubulag-bulakan ka na naman sa lahat tulad noong kolehiyo nung nangyari yung pangyayari. Kung naagapan ko lang sana. Paano kaya, Nathan, tapos na ang lahat? Kaya kong mabuhay at alagaan ang sarili. Sa trabahong gusto ko ngayon. At kontento na ako. Hello. Moalang galang po. Taga Loyalty Insurance po ako. Kayo po. Juliana. Ako. Mayroon akong Nathan, kailangan kong sagutin to. Henry, anong nangyari? Juliana, Anong nangyari sa'yo? Nathan, nalasing si Henry at nag-pass out. Kailangan ko nang umalis, ako na ang nagbayad ng kinainan sa ibang na lang na oras. Henry. Henry, Juliana, okay ka lang ba? ang sakit ng tiyan ko. Nathan, pwedeng manatili ka rito at bantayan siya. sige. Kukuha ako ng gamot para sa... Tama na, huwag kang magkunwari. Alam kong nagpapanggap ka lang na masakit tiyan mo. Nathan, lumayo ka kay Juliana. Walang pag-asa. Nathan, Henry. Itinatago mo ang pagkakakilanlan mong anak ng pamilyang Simpson at nakikipag-hangout kay Juliana. Pero naisip mo na ba kung handa siyang makisali sa mga komplikadong bagay ng mayayamang tao? wala ka doon. Pag-usapan nga natin, Nathan. Akala mo ba hindi ko alam kung bakit ka pumunta sa pamilyang Simpson nung pumanaw na ang tatay ko? Henry. Gusto mo rin ng piraso ng yaman ng pamilyang Simpson, di ba? Huwag ka nang magpanggap. Walang saysay. Ano kaya ang iisipin ni Juliana kung malaman niya na nagsinungaling ka sa kanya? Binigyan kita ng konsiderasyon sa paglilipat mo ng ari-ariya ng Gummy Group. Pero kung maglakas loob ka, napatulan si Juliana. Ako ay, Nathan, anong ginagawa mo? Henry, okay ka lang ba? okay lang ako. Halika na. Ihatid kita pa uwi. Juliana, kailangan kitang kausapin. Maaari mo namang sabihin dito mismo. Ako. Walang importante. Ang birthday ni Mrs. Simpson ay gaganapin sa 3 araw. Kung makakakuha ka ng order mula sa kanya, malaking tulong ito sa career mo. Kaya nagtatanong ako kung gusto mong pumunta. Sige, naiintindihan ko. Sige. Babalikan na lang kita. Huwag kang pumunta sa handaan. Kikita ako ng malaki kung makukuha ko ang order niya. Kailangan din ng pera ng nanay ko para sa gamutan. Pwede kitang bigyan ng pera. Kung kailangan mo, Hindi ako pwedeng umasa sa'yo palagi. hindi bale. Malalaman mo rin ito sa tamang panahon. Kung gusto mong matulog sa sofa, aalis na lang ako.
Akala ko ba? Wala ka palang sakit. Magiging tapat ako sa'yo. Hindi ko dapat isinungaling sa'yo dati. Pero kailangan kong magpaliwanag. Walang anuman ang meron sa amin ni Fiona Logan, ang kontrata sa kasal, na sinabi niya ay walang katotohanan. Juliana, ikaw lang ang mahal ko. Huwag mo akong iwan. Tapos ka na ba? Iiwan mo pa rin ba ako? Ito ang parusa ko sa pagkasinungaling. Anong nangyayari? Madali lang yan para sa'yo. Anong ginagawa mo? Hulaan mo. Umikot ka. Iabot mo ang kamay. Saan mo natutunan ang lahat ng to? Sa mga pelikula, hindi ba't sinabi mong mag-aral ako ng Mas mabuting, isabuhay natin ang natutunan. Huwag nang gumamit ng lipstick. Manyakis ka. Nagiging manyakis lang ako kapag kasama kita. Maaga kang gising. Anong ginagawa mo? Dadalhin ako ni Nathan sa birthday banquet ni Rex Simpson. Kailangan kong dalhan siya ng regalo. Ano sa palagay? Ako mismo ang nagdisenyo. Sa tingin mo ba magugustuhan ni Rex Simpson too? Magugustuhan niya. Mabuti naman. Saan ka pupunta? Pasok ako sa trabaho. Kung hindi, ikaw ang magsusuporta sa akin. Sige, kakayanin kitang buhayin. Ayoko. Gusto kong maging malayang babae. Hello. Mr. Simpson, babalik ka ba para sa birthday banquet ni Mrs. Simpson? Ilang taon ka nang hindi nakakauwi at si Mrs. Simpson nangungulila ng lubos. Ako. Babalik ako. Juliana, manatili ka dito. Makukuha ko ang aking tiya. Okay. Ikaw, Fiona, huwag mo akong tawagan, hindi kami malapit. Bakit hindi ka? May ayla kamalayan sa sarili. Ano ang pangalan mo? Juliana Hamilton. Ito ay karaniwang tunog. Fiona, ang babae, ang mistress na iyong tumako sa ay lugar ng fiancé, ang huling pagkakataon. Paumanhin, miss. Hindi kita alam. Mangyaring huwag mo akong insulto. Mali ba siya tungkol sa iyo? Ikaw ay si Dos Henry. Ngunit may nerbyon pumunta dito ngayon. Sa kasamaang palad, nakilala mo ako. Ano ang ginagawa mo? Pumunta sa akin. Hindi mo gusto ang mga cupcakes na ito. Hayaan mo akong magpakain sa iyo. Paano ngayon? Kung mahigpit ka, si Dos Henry muli. Hindi ka masyadong maswerte. Oo, may kasala, kontrata sa pagitan Fiona at Henry. Napapahaba ng kanilang relasyon, maaaring parusa ang Diyos. Iyo. Sinabi sa akin ni Henry. Siya ay nakansela na ang kontrata sa kasal. Ikaw. Bukod, maaari kong date. Sinong gusto ko? Ito ay wala ng iyong negosyo. Paano ka talaga? Tumigil. Okay ka ba? Ano ka? Ginagawa, Nathan. Ito ang aking TS banquet ng kaarawan.
Maaari kang magpatuloy upang kumilos tulad nito, ngunit aalis ka ay isang masamang impresyon sa kanya. Laging hiteng sa mga lalaki. Kahit na ipinagtanggol niya si Nathan. Magbabayad ako sa iyo. MS, Logan, narito ang regalo ni Juliana. Hindi ako makapaniwala na siya ang naghanda ng mga regalong ito. Kapag inapi mo si Mrs. Simpson, malalagot ka. Nagkataon na ang tiyahin ko, ang namamahala sa International Design Project. Kailangan mong magandang impresyon sa kanya. Kapag nakuha mo ang kontrata niya, malaki ang makukuha mong benepisyo. CJ, Tia Maria. Kumusta, Nate? Tia, malapit na akong mag-30. Huwag mo na akong tawaging Nate. Ang babaeng ito, siguro si MS. Hamilton, na sinasabi mo kanina. Oo. magandang hapon, Ian X. Simpson. Kumusta? Sinabi sa akin ni Nate na nanalo ka lamang sa paligsahan ng disenyo. Napakabata mo pa, pero vice-presidente ka na, kahanga-hanga iyan. Ako ang responsable sa isang international design project. Pwede nating pag-usapan mamaya. Siyempre. Mrs. Simpson. Nandito na ang lahat ng bisita. Naipon na rin namin ang mga regalo, kaya magsimula na tayo. Sige. Si G. Nathan Grant ay nagbigay ng isang bote ng Delta Wine. Kilala mo talaga ako, Nate. Tia Maria, ang wine na ito ay may mga halamang gamot na makabubuti sa'yo. Susunod, tingnan natin ang regalo ni MS. Juliana Hamilton. Anong problema? Mrs. Simpson, tingnan mo ito. Ano? Juliana, anong karapatan mo? Ang lakas ng loob mo. Hindi mo ba alam? Ayaw na ayaw ni Mrs. Simpson ang mga asul na diamante. Oo, may ex-boyfriend si Mrs. Simpson na nambabae. Hindi lang niya ginagalit si Mrs. Simpson. Nagdulot pa ng pagkalaglag niya. Ipinagmayabang pa ang alahas na asul na diamante na iniwan ng ina ni Mrs. Simpson. Tama. Bakit pa kaya pakakasalan ni Mrs. Simpson ang pamilyang Simpson? Kaya ayaw na ayaw ni Mrs. Simpson sa mga asul na diamante. Juliana, sinasadya mo ba ito? Sinasadya. Hindi yan regalo ko. Nagkakaila ka pa. Juliana, hindi ba't sinabi ko na huwag gumamit ng asul na diamante? Alam ko, Esmeralda ang ginamit ko. Mrs. Simpson, napakabastos niya. Bakit hindi natin paalisin na siya? And Rex Simpson, hindi ako gumamit ng asul na diamante. Hindi galing sa akin yan. Nasa storage lahat ng regalo. Paano sila nagkamali? O sinasabi mo bang kami ang nagkamali sa'yo? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Tumigil na kayo. Guardia, palayasin niyo siya. Buisit, galit na ang tita ko, Tita Maria. Tumigil ka. Huwag kang magpakalakas. Henry, Ayos ka lang ba? anong ginagawa mo dito? Narinig kong na binubuli ka. Kaya rumeresbak ako. Sino to? Bisita rin ba siya? Hindi ko kilala. Unang beses ko lang siya makita. Ito utos ni Mrs. Simpson. Oo, may kapalit yan kung gagalitin mo si Mrs. Simpson. Heh. Kahit gibain ko, ang lugar na to ngayon, hindi niya ako magagalaw. Ang lakas ng loob mo. Hindi natin kaya. Makagalit si Rex Simpson. Alis na tayo. Okay lang. Palayasin niyo sila. Matutuwa si Mrs. Simpson pag inabutan natin sila. Kayong, lasapin mo to. Kunin niyo si Mrs. Simpson. Sino may gawa nito? Mrs. Simpson, yung babae pala ay may katul. Yung lalaki pa nagsabi na jijibin niya tong lugar. Anong kapal mo? Buisit. Henry. Ma. Bihira lang ako umuwi. Ganito ba ang pagtanggap sa akin? Ha? Ano? Ano? Anak ko, ayos ka lang ba? Batang iyan, ilang taon na ang nakalipas. Sa wakas bumalik ka rin. Ina,
Wag na natin pag-usapan yon. Bakit mo gustong ipakulong si Juliana? Itong babaeng ito, nagregalo ng mga asol na diamante kay Mrs. Simpson. Nakita ko na ang regalo niya noon. Mga esmeralda ang laman noon. Paano naging asul na diamante? May nagpalit ng regalo niya ng sadya. Henry, May mga kamera sa storage room. Ina, bakit hindi mo tiningnan ang footage bago mo ibintang kay Juliana? Parang may mali. Ewan, kalimutan mo na. Huwag mong ikahiya si Henry Simpson. tarantado ka. Pagdating mo pa lang, ibang tao na agad inatupag. Paano mo nasabi yon, ina? Bumalik ako ngayon. May dala akong espesyal na regalo. Ano yun? Kayong dalawa. Ina, si Juliana ang kasintahan ko. Pakakasalan ko siya. Talaga. Juliana Hamilton. Ang galing. Sa wakas, may girlfriend na ang anak ko. Ilang taon ka na? Gaano ka kataas? Anong negosyo ng tatay mo? Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Ako, Ma, ang daming tanong naman. Paano niya sasagutin lahat yon ng... Sige na. Hihinto na ko sa pagtatanong. Talagang magandang balita to. Congratulations! Anong problema? hindi ko malalaman na ikaw ang tagapagma ng pamilyang Simpson kung hindi ako pumunta dito, di ba? Pasensya ka na. Pwede mo akong pagalitan pag uwi natin mamaya. Juliana, gaano mo ba talaga kamahal si Henry? Juliana, paano mo nakuha ang pagmamahal niya? Sisiraan kita. Akin lang si Henry. Mukhang hindi lang ako ang nasasaktan dito. Tumabi ka. Ang galing-galing mo naman, Mr. Grant. Bakit kaya walang interes sa'yo si Juliana? Tumahimik ka. Gusto mo si Juliana, di ba? Ganoon din ang nararamdaman ko kay Henry. Anong sinasabi mo? Baka sakali, pwede tayong magtulungan para hiwalayin sila. Ito ang anak kong si Henry. Mukha namang maginoo ang anak mo. Hindi ko pa siya nakikita noon. Salamat, Lynn Carter. Henry, huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin kay MS Hamilton. Henry. MS Hamilton. Pasensya na sa nangyari ngayon. Patawarin mo ako. Fiona, Pasensya na. Hindi ko sinasadya yun. Hindi bale, magpapalit na ako. sasama ako sa'yo. Huwag. Dito ka at kausapin mo sila. Mabuti na ako. Henry, Nagbibihis pa si Juliana. Bakit kailangan mong sundan siya? Narito si Mr. Carter ngayon. Maaari mo siyang kausapin. Juliana, Nathan, narinig kong pumunta ka sa itaas para magbihis. Pero medyo malamig dito. Kaya nagdala ako ng mainit na tubig. Inumin mo, baka ka magkasakit. salamat Nathan. Anong inaabot niya? Masamang balita. Hoy. Ingat ka sa mga sinasabi mo. MS Hamilton. Ano nang nangyari sa kanya? Ako. Sabihin mo na lang. Nakita ko si MS Hamilton na umakyat para magpalit ng damit pero may lalaking sumunod sa kanya. Tapos, narinig ko yung mga kalansing na yun. Ano? Ang tapang talaga ng babaeng yun. Ngayon, hindi papayagan ni Mrs. Simpson ang anak niya na makipagsama sa kanya. Henry. Hindi ka panipaniwala, Juliana. Paano ka nagkaganitong walang hiya? Ikaw pala. Umalis ka. Hoy, hindi ba't ikaw ang nagyaya sa akin? Guardia. Ilabas niyo ang tap ito sa labas. Anong ginagawa mo? Sino ka ba? Mrs. Simpson, hindi ito ang iniisip. Pakinggan niyo po ako. Diyos ko po. Alam ba ni Sir Logan na ganito ka? Kalandian ng apo niya? Ito ay birthday celebration ni Mrs. Simpson. Paano nila naihihiya si Mrs. Simpson ng ganito? Tawagan si Joshua Logan at sabihin kunin niya ang kanyang apo. Opo,
Mrs. Simpson. Hindi po, Mrs. Simpson. Si Juliana ang may gawa nito. Si Juliana ang salarin. Hindi ko ito ginawa, Fiona. Nakita ko lahat ng ginawa mo ngayon. Huwag mo akong lokohin. Juliana! Juliana! Nasaan si Juliana? Nandoon siya sa loob. Ang init ng pakiramdam ko. Juliana! Nilason ko siya. Nathan! Paano mo nagawa? Pero wala naman akong ginawa. Gusto kitang patayin. Sinisikap ni Fiona na planuhan si Juliana para hindi kanya pakasalan. Nangako ako, tutulungan siya, na paghiwalayin kayo. Pero tuwing makikita ko si Juliana, hindi ko talaga magawa. Magagalit siya sa akin habang buhay. Henry, Gusto kitang alisin sa buhay ko. Lumabas ka na rito. ang init na dito sa loob. Henry, bumalik ka na. Juliana, Henry, nami-miss na kita. paano mo nagagawang isipin si Henry sa ngayon? Juliana, nahuli mo ako dyan. Sabihin mo kay Fiona, magpapalit tayo ng kwarto. Kunin mo siya at yung lalaking yon, habang nandyan ka na. Subukan pasayahin sila. Paumanhin. Juliana, magtiyaga ka. May naghahanap na ng antidoto para sa'yo. Henry, ang init na ng katawan ko. Juliana, hindi klaro ang pag-isip mo. Hindi ko kaya. Juliana, Henry, hindi na ako makapaghintay pa. Juliana, hindi ko. Wala ayun. Pagsisisihan mo to. Hindi ko gagawin. Seryoso ka? Pagod na ako. Gising ka? Ako, Ano? Ang galing mo no? Anong meron? teka, kailangan kong huminga. Grab it too. Ano? Juliana. Nahuhulog na ako sa'yo. Pakakasalan mo na ako. Pakasal sa'yo. Ikaw ang may power dito. Para akong makakapigil sa... Aatras ka na ngayon? Paano kung mabuntis ako? Paninindigan natin. Panindigan? Ni hindi pa tayo kasal. Sino ang mananagot sa bata? Tumayo ka. Ha? Gawin natin. Legal na ama ako. Henry, nandito na ako. Ano nang napaka-urgent? Juliana, halika rito. Maraming salamat sa inyong pagdating sa aking kaarawan. Sa masayang okasyong ito, sabi ka kong ibahagi ang isa pang magandang balita. Ito ang aming pamana ng pamilya. Ngayon, iyon na ito. L. Rack Simpson. Kunin mo. Henry. Juliana Hamilton, ang buhay ko'y tulad ng tubig na predictable, katamtaman ang init. Mula nang makilala kita, binago mo ang buong mundo ko. Gagabayan mo ba ako? Sa pagtuklas sa natitirang bahagi ng mundo. Pangako ko,
Ako'y magiging kalasag mo habang buhay. Sabihin mong oo. Sa wakas, akin ka na. Mukhang nagbunga ang mga dasal natin sa wakas. Naipasa na rin ang batang ito. Ma, Henry. Ikaw pala. Henry. bakit ka nandito? Henry. Sabay niligawan mo na. Wala kang pakialam. Henry. Sino ito? Ex-girlfriend niya ako. Diyos ko, simpleng pakikipagkamay lang. Walang karga ang mga kamay ko. Yana. Wala nang natira sa ating dalawa. Mga estranghero na tayo. Mula nang umalis ka 3 taon na. Henry. Ako. Kung tapos na, maghiwalay man lang tayo ng maayos. Umalis ka na. Henry. Umalis ako. Para makapag-move on ka. Pero hindi ko naman ginasto ito. Ano ba ang gusto mo? Alam kong, hindi ako karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Pero, nagsisisi ako ng sobra. Bayan mong bawiin ko ang nasayang. Sasabihin ko lahat ng gusto mong malaman. Pero ayaw kong malaman. Tulad ng nakikita mo, kasal na kami ni Juliana. Tapos na ba tayo dito? Pwede ka nang umalis. Wala bang kahit anong halaga ako sa'yo? Sige. Juliana, siya at si Henry. Ayos na. Talagang walang nangyayari. CJ, Juliana. Tapos na ako sa kanya ng tuluyan. Pwede bang huwag mo nang ulitin? Henry. Nag-aalala ka na mawawala na naman ako. Elenan. Hindi ako tanga. Kaya hindi ka. Sino bang hindi nagkalokong relasyon nung 20? Ako nga. Bakit lagi mong ganito? Mga ex mo, problema mo na yon. Ngayon, ang hinaharap mo ay akin na. Anong ginagawa mo? Uwi na ako. Kailan pa nagkaroon ng ibang babae si Henry? Kailangan ko ng tagmang donor, ngayon na. Nakatayo na ako. Kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay. Papatayin ko ang sinuman. Nalalapit kay Henry. Akin siya. Juliana, pumunta ako para makita ka. Araw-araw. Nawawala ng saysay ang mga braso ko kung walang sanggol na aakayin. Andrew Simpson. Sa totoo lang, Anak, pamilya na tayo ngayon. Tawagin mo na lang akong Maria. Maria. Simula noon, paulit-ulit ko ito, inensayo sa isip ko. Juliana, ikaw ang magiging anak ko. Kung ang punyeta, yan ay mang-api sa'yo, ako ang bahala sa kanya. O siya nga pala, Juliana. May magandang balita ako. Naaalala mo nung dumalaw tayo kay Regina, inasikaso ko na ang operasyon ni Enye, Abbott, sa pinakamagaling na espesyalista. Siyang tunay na eksperto sa ganitong kaso. At kung tama ang hula ko, ang kanyang paggaling ay aabot mismo sa ating kasal. Talaga? Sige, dahil kayong dalaway, abala sa isa't isa, hindi na kita guguluhin pa. Henry, huwag mong kalimutan ang misyon mo. Ma. Anong misyon? Gumawa ng anak. Walang hiya. Hello. Mali ang numero na tinawagan mo. Wala akong kinalaman sa kanya. Ano? Anong problema? Juliana, kailangan nating pumunta sa ospital. Ayon sa doktor, nasa emergency room si Yana. Ano? May pasyenteng babae na si Yana na dinala sa emergency room. Tama. Nakalagpas siya sa operasyon. Nailipat na siya sa pribadong ward, doon sa dako. Salamat. Ang kalagayan mo ay delikado. Makinig kang mabuti sa sinabi ko sa'yo. Naiintindihan ko. Henry.
Bakit ka nandito? Tinawag ko siya. Siya lang ang contact mo. Anong nangyari sa'yo? Heart failure. Naghihingalo na ako. Pwede tayong magpalit ng buong puso. Sa lahat ng taon. Walang tugma. Kaya iniwan mo ako. Para dito. Henry. Noon. Natakot akong hindi na ako mabubuhay. Kung mamatay ako, masisiraan ka. Kaya, pinilit kong umalis. Alam ko. Ako ang may gawa ng kalungkutan ko. Pero ngayon, pagsisisi ang nararamdaman ko sa bawat sandali. Gusto kong pahalagahan ang bawat sandali na natitira. Henry, babalik ka pa ba sa akin? Henry, Sagot ko ang lahat ng medical bills mo. Pero hindi na tayo. Magkakabalikan pa. Henry. Wala ka talagang naramdaman para sa akin. Wala. Ako rin ang may gawa nito. Tara na. Henry. Pwede ba ako makausap si MS Hamilton? Anong kailangan mo? Tingnan mo ako ngayon. Anong magagawa ko? Henry, hintayin mo ako sa labas. Ako na ang kakausap sa kanya. MS Hamilton. Umupo ka dito. Ang kwintas na ito, ang unang Regalong, ibinigay sa akin ni MS Hamilton. Gusto mong malaman ang kwento namin? Noong araw. Tapos ka na? Evanes, Anong masasamang sinabi niya? wala. Nagsabi siya, nagsosorry siya. Yun lang. CJ, uwi na tayo. Umuwi ka muna. Kailangan ko bisitahin ang nanay ko. Sasama ako sa'yo. Okay lang. Umuwi ka na. Kailangan ko pang pumunta sa opisina mamaya. CJ, ingat ka. Nung umalis si Henry, wala talaga kaming pera. Walang pera, walang gamit. 2 taang akala ay sapat na ang pag-ibig. Naghihingalo na ako. Nakikiusap ako sa iyo. Siya na lang ang natitira sa akin. Nanay, sana gising ka na. Hindi ko talaga alam ang dapat gawin. Kanina lang, marami akong nalaman kay Yana tungkol sa kanila ni Henry. Kung dahil lang pala sa malaking pagkakamali, hindi dapat ganito ang wakas nila. Gusto niyang ipadala ako sa abroad para mag-aral ng design. Upang maabot ang aking potensyal. Ang kapalit lang nito ay ibigay ko sa kanya si Henry. Sa tingin mo ba, dapat kong pumayag? Hating gabi na. Nasaan ka ba? MS Hamilton. Naayos na ang lahat sa eskwela. 3:00 ng hapon ang lipad mo. May ipapunta akong tao sa Unity Plaza para sunduin ka. Sasama siya sa'yo. Para masiguro ang kaligtasan mo. CJ, MS Hamilton. Salamat. Sa pagpapahintulot mo sa isang namamatay na tulad ko.
Juliana, ang mga prinsipyo mong ay pagtatanga-tangahan lang. Sinabihan ko siyang kausapin ka sa plaza. Ngayong pagkakataon, siguraduhing malinis. Puso. Hindi ko na kailangan pang hanapin yan. Ang perpektong kapareha ay narito na. Para tapusin ang pagkahumaling ni Henry. Juliana. Kailangan kitang mawala. Maligayang kaarawan. Paano mo nalaman? Hulaan mo. Humiling ka na. Alainan. Hiling ko. Ngayon na. Para saan? Lumapit ka. Lalo pa. Juliana. Simple lang ang hiling ko. Ligtas at masaya ang mahal ko sa... Hinding-hindi malulungkot si Henry. Magagawa ko ang mga bagay na gusto ko. Henry. Pasensya na. Hello. MS, Hamilton, si Yana ang nagpatawag sa'yo. Andyan ka pa ba? Bababa na ako saglit. Henry. Kapag nabasa mo na ang sulat na ito, malamang nasa eroplano na ako. Sana kayo ni Yana ay maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Baka magkakaroon kayong dalawa ng kaligayahan. Nandito sa mesa ang credit card at ang password nito. Pambayad sa operasyon ng nanay ko at future expenses. Nandyan lahat. Nakapag-avail na rin ako ng nurses. Paalam na. Henry. Bakit ka nandito? Nasaan si Juliana? Ano? Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Ano ba talaga ang sinabi mo sa kanya? Ako. Wala akong sinabi. Alam mo kung nasaan siya, di ba? Ako. Hindi ko alam. Sabihin mo kung nasaan siya. Nasa. Nasa Unity Plaza siya. Mag-aaral siya sa abroad. Nandito ako sa Verdant Lake. Juliana. Ikaw si Juliana, di ba? Inutusan ako ni Yana. Naihatid ka sa airport. Tank na lang ang tawag sa akin. CJ, salamat. Walang anuman. Nasa banda roon ang kotse. Tara na. CJ, Halika na. Juliana. Excuse me po, nakita niyo ba ang isang babae, gantong kataas, nakapusot? Hindi. Pasensya na. Juliana. kasama rin niya tayo. Oo. Siya ang magdadala sa atin sa airport. Medyo malayo ang biyahe. Umalis na tayo. Nasaan ka na, Juliana? Juliana. 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 Hindi ito ang daan papuntang airport. Dadaan ba tayo sa highway? Mas mabilis dito. Pana ng sasakyan ng highway.
Tank, gaano katagal pa bago makarating? Nagmamaneho tayo dito, di ba? Kailangan kong magbanyo. Pwede bang huminto saglit? Ayokong ma-miss ang flight ko. Kailangan kong umihi. Nakakainis naman. Itigil mo ang kotse. Hoy, tumatakas siya. Habulin mo siya. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Takbo. Gusto mong tumakbo, ano? Sumpa ka. Yana, Gising ka na. nagsinungaling ka sa akin. Akala ko'y babae kang marunong mangakit kay Henry, pero tanga ka pala. Habang humihinga ka, hindi siya mapapasa akin. Kawawa naman ang ugali mong huminga. Yana, gusto mong gamitin ang puso ko para sa transplant. Bravo! Kahit mamatay ako, wala kang kahit isang pagkakataon. Tumahimik ka. Nakangiti ka. Matalino ka lang, hindi siya tanga. Aminado ako. Iniwan ko siya dahil sa kasikatan at kayamanan. Ngunit kalokohan ng tadhana. Ninakaw ng puso kong ito ang lahat. Hindi na nga ako makasayaw. Wala na akong natira. Tapos dumating ka. Kahit wala ako, hindi naman kayo magtatagal. Malapit nang mamatay, ang daldal mo pa rin. Juliana. Anyway, dito ka hihinga ng huli. Ako naman ay mabubuhay muli kasama si Henry habang buhay. Juliana, mamatay ka na. Tigil. Henry, paano ka nakarating dito? Yana, pakawalan mo na siya ngayon. Pag-iisipan kong bayaan kang mabuhay. Henry, kapag wala si Juliana, maaari tayong magkasama ng permanente. Sinabi ko na. Hindi mangyayari yan. Bakit? Nakalimutan mo na ba, Henry? Ikaw mismo ang nagsabi na ako ang una mong pinili. Bakit nagbago ang lahat nang dumating si Juliana? Yana, huwag kang mabuhay sa nakaraan. Maaari kang magsimula ulit ngayon. Hindi ko kaya, nawala na ang lahat sa akin. Ang entablado ko, karera ko, at mga magulang ko. Ikaw na lang ang meron ako ngayon. Ginagawa mo ako. Parang baliw na baliw ngayon. Baliw ka. Juliana, Tumigil ka dyan. Huwag kang lalapit. O papatayin ko siya. maaari mong makuha ang lahat ng gusto mo. Pakawalan mo lang siya. Sige. Makasama mo ako. Pakasalan mo ako. Hindi yan, Juliana. Sang-ayon ako. Pakawalan mo na lang siya. Henry, huwag mong gawin yan. Ang mukha mo ay kayang magpaikot ng maraming kasalanan. Kaya pala nabihag si Henry sa ang kasunduan sa pag-aasawa. Pirmahan mo at pakakawalan ko siya o kaya papatayin ko siya. Teka, nagbago na isip ko. Gusto ko pa ng konting paglalaro. Ano ba talaga ang gusto mo? Dinanas mo ako sa mahabang panahon. Akala mo ba talagang palalampasin kita nang ganon-ganon na lang? Lumuhad ka. Gapang ka rito. Henry, Ang hirap ba niyan? Bawat salitang bumigkas sa'yo ay tila isang patalim sa puso. Ngayon pirmahan mo. Pagkatapos, magkakasama na tayo. Henry, huwag mong gawin. Kahit iligtas mo ako ngayon, mabubuhay ako sa Sarahan mo ang bibig. Juliana, maging makasarili ka. Sa buhay o kamatayan, sarili mo ang unahin mo. Ang tagal mo namang mag-isip. Pumirma ka na. O papatayin ko siya. Henry, Henry. Juliana, ayos ka lang ba? Henry. Niloko mo ako. Yana, magbabayad ka sa ginawa mo. Bayad. Ang gusto ko lang ay makasama ka. At mabuhay ng matagal. Anong kasalanan ko? Ang tanging pagkakamali ko ay mahulog sa'yo. Ikaw ang dahilan ng lahat. Henry. Bakit hindi mo ako pinigilan? Bakit hindi mo ako pinigilang umalis ng bansa? Iniwan ko ang grupo ng sayaw.
na pinakamamahal ko, at nagkasakit ako. Baliw ka talaga. Hindi ako baliw. Tinawagan ko na ang pulis. Habang papunta rito, malapit na silang dumating. Ikukwento mo sa kanila ang drama mo. Henry, ibaba mo ako. Henry. Akala ko, hindi na kita mahahawakan. Ayos lang. Henry, ang kalog mo talaga. Bakit mo sinunod ang gusto niya? Karapat-dapat ba ako sa mga ito? Siyempre naman. Gagawin ko lahat. Para sa'yo. Kung hindi ko makakamtan, mabulok kayong lahat. Juliana, putang ina mo. Henry, Huwag. Hindi dapat ganito. Hindi dapat ganito. bakit mo ginagawa ito? Nangako ako. Na ipagtatanggol ka. Henry, Henry. Henry, gising na. Henry. Kamusta na si Henry? Hindi ko alam. Tita Maria, Paano nangyari ito? Juliana, may sakit ka pa, magpahinga ka muna. Doktor, kamusta ang anak ko? Siya ay Sabihin mo, kumusta na siya? naka-stable na siya pansamantala. Pero patuloy, sa malalim na koma, kung walang pagbabago pagdating ng umaga, ay hindi na tayo. Tita Maria, Ibig mong sabihin, kung hindi siya gigising sa umagang ito, mamamatay siya, di ba? sa kanyang kalagayan ngayon, napakaliit ng tsansang na muling magkamalay. Gigising siya. Ililipat siya sa CCU. Dapat nandyan ka sa tabi niya. CJ. Salamat. Salamat. Henry, ang sakit siguro niya. Sabi ng doktor, kung hindi ka gigising sa umaga, ikaw ay. Pero naniniwala ako sa'yo. Gagaling ka, di ba? Nahimatay si Mar. Nang malaman ang nangyari sa'yo. Para sa kanya, kailangan mong gumising. Henry, naalala mo ba, nung una tayong magkasalubong, isa-isang ibabalik ko ang bawat alaalang yun. Ha? Noong mga panahon. Tapos, tanong mo kung ano hiling ko. Hindi ko sinabi, gumising ka na, at sasabihin ko sa'yo. Ha? Pakiusap, wag mo akong iwan sa mundo. Ha? Nangako ka, na ipoprotekta mo ako. Natutulog sana ako. Nasira mo pa. Bakit ka umiiyak? Gising ka na? Ano? Ayaw mo ba ako? Ako, tatawag ako ng doktor. Makalipas ang isang buwan, bihirang bilis ng paggaling. Sa ganitong bilis, makakalabas ka na sa ilang araw. Ang kalusugan niya. Mrs. Simpson, malinis ang lahat ng tests. Ligtas na siya. Salamat. Salamat sa Diyos. Na-late ang tagaluto ngayon. Kumain tayo sa labas. Bakit nandito siya? Tia Maria, may sasabihin ako sa'yo. Nag-resign na ako. Naproseso na ang mga dokumento. Ano? Kung gayon, napatunayan na ni Juliana sa larangan ng disenyo. Ligtas ang kumpanya sa mga kamay niya. Marami pang oportunidad. Sige, Tia Maria. Mukhang marami pa silang mapag-uusapang mag-isa. Aalis na tayo. Bakit mo ako tinitingnan? Tapos na ba ang operasyon ni Regina? Kumusta? Salamat sa iyo, ganap na tagumpay. Nagising na siya. Nakausap ko siya, kahapon. Kung gayon, itutuloy na ba natin ang kasunduan? Kasunduan? Naririnig ko lahat, kahit nakaratay ako, Sinta. Nangakong gagawa ka ng soccer team para sa akin, tuparin mo ang pangako mo. Hindi ko sinabi yan. Hindi pa tayo kasal. Tanggapin mo. Ikaw at ako na ito.